Alam niyo mga kababayan, napakarami ng may init na issue ngayon na talagang napapansin ng marami sa mga kababayan po nating Pilipino, especially yung Pogo na patuloy pa rin na iniimbestigahan sa panahong ito ngayon at yung patungkol dito sa KOGC na patuloy na pagtugis dito kay Kibuloy at ang isa pa, yung ginagawa ng mga member nitong KOGC mga kababayan at yung ginagawa ng mga maisog rally or mga rally ng kapartido nitong si Digong para patalsikin itong ating presidente ay pwede talaga nating ikonekta doon sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China. Dahil kung titingnan po nating mabuti, alam naman natin na yung purpose talaga ng China kaya ginagawa nila yung mga pangaasar na yan ay para pasimpleng sakupin yung mga teritoryo po natin, especially kontrolin tayo ng paunti-unti mga kababayan. Pero buti na lang matibay na naninindigan ang ating presidente mga kababayan una sa pagprotekta sa ating teritoryo. Kita nyo naman kung gaano katindi yung ginagawa ni PBBM para harangin yung mga hakbang ng China para sakupin yung mga teritoryo po natin. At syempre mga kababayan, hindi naman yan magagawa ni PBBM kung hindi dahil sa tulong na rin ng US mga kababayan dahil buhat nung naging kaalyado natin etong US hindi na ganon katindi yung ginagawang pangharas nitong China. Dahil nga nagdadalawang isip sila na gumawa ng maling hakbang dyan sa teritoryo po natin. Dahil tuwing gagawa sila ng illegal na hakbang dyan ay marami po mga malalaking bansa na kaalyado po natin ang pumupuna po talaga sa ginagawa nilang maling hakbang. At isa na po dyan mga kababayan ay etong US. Dahil nga alam naman natin mga kababayan, damang-dama ng Pilipinas yung pakikipag-alyansa natin at yung relasyon natin dyan sa US mga kababayan. At syempre, hindi natin mararamdaman yung pakikipag-alyansang yan kung hindi dahil sa mga tulong na ginagawa ng US na tuwing haharasin tayo or aasarin ng China mga kababayan, automatic US agad yung isa sa malaking bansa na pumupuna sa maling hakbang na ginagawa nitong China mga kababayan. So ngayon, makikita nyo na talagang tumitibay at nararamdaman ng Pilipinas yung alyansa at yung relasyon natin dito sa Amerika mga kababayan sa US. At alam naman po natin mga kababayan na hindi po mangyayari yung matibay na relasyon natin sa US kung hindi rin dahil sa ginagawang trabaho at pagsusumikap at dedikasyon nitong si US Ambassador Jose Manuel or mas kilala natin bilang Babe Romualdez. Dahil mga kababayan, alam naman natin, eto kasing si Babe Romualdez ay nagsimula bilang top diplomat ng Pinas noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero si dating Pangulong Duterte kasi mga kababayan or etong si Digong, talagang nakapaling siya dito sa China mga kababayan na nagtitiwala at umaasa sa pangako ng China na hindi naman po natupad. Pero mga kababayan, sa dedikasyong ginagawa nitong si Babe Romualdez para mapatibay yung ugnayan ng Pilipinas dito po sa US ay unti-unting nagbunga dahil nga mga kababayan napakatibay ng alyansa po natin ngayon sa Amerika at isa po sa may dahilan yan ay walang iba kung hindi etong si Babe Romualdez. At ang isa pa dito mga kababayan, sa dagdag patunay sa lakas ng Pilipinas at saka US relation ay yung maituturing nating naganap na honors na ginawa ng US Marine Corps o etong tinatawag na USMC na kung saan mga kababayan dyan po ginanap sa may Washington para sa bansang Pilipinas. At ito mga kababayan ay ang pagtataas ng Philippine flag ng ating bansa. Ano po, biruin nyo ha, sa kauna-unahang pagkakataon talagang binigyang pugay nila ang ating watawat mga kababayan. Unlike dun sa ginagawa ng China na winawater cannon yung ating watawat mga kababayan at maging yung mga sasakyan nating pandagat. Partida yun ha, yung China naging kaalyado natin noong panahon ni Duterte. Pero kung titingnan yung mabuti, kahit kaalyado natin ng China noong panahon ni Duterte mga kababayan, ni Digong, talagang sila lamang yun na mayagpag doon sa mga teritoryo po natin. At may mga lumalabas pa nga ng mga balita dati na yung mangingisda natin mga kababayan ay pasimpleng nananakawan noong mga mangingisda di umano ng China. So ngayon kung titingnan natin, kahit kaalyado natin ng China nung panahon ni Duterte, ay pasimple pa rin tayo mga kababayan na binubuli. Unlike ngayon na kada galaw nila mga kababayan may kumukundi na sa kanila at yan ay ang US at yung iba pa mga malalaking bansa. Ano po, so ngayon kung titingnan din natin mga kababayan, nung binigyan ng parangal yung watawat ng Pilipinas na andun po si Ambassador Romualdez para saksihan mga kababayan ang once in a lifetime na pagpaparangal sa Pilipinas ng pinakamabagsik na puwersa ng Amerika
na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na pinarangalan ng ganito ng USMC mula pa noong 1957. So kung titingnan nating mabuti mga kababayan, yan po talaga ay hindi mangyayari kung hindi dahil kay US Ambassador Jose Manuel or mas kilala natin bilang Babe Romualdez. Dahil mga kababayan, bukod pa dyan na binigyan tayo ng parangal ng US mga kababayan at tayo yung kauna-unahan na binigyan ng parangal pamula po noong 1957, ano po mga kababayan, binigyan din nila tayo ng tulong na kung saan, piruin nyo sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang tayo nagkaroon ng $500 million commitment and foreign military financing mula pa noong 2024 Indo-Pacific Security Supplemental Appropriation Act ng US government mismo mga kababayan. At ang isa pa dito mga kababayan, bukod pa sa mga binigay na yan na $500 million na commitment and foreign military financing mga kababayan, meron pang mga ibang tulong ang bansang US sa bansang Pilipinas. So ngayon kung titingnan natin, hindi man madalas banggitin ang pangalan nitong si Ambassador Jose Manuel or mas kilala natin bilang Babe Romualdez, talagang mapapakinabangan sa mga susunod na henerasyon at makikita natin yung nagawa niya bilang ambassador ng Pilipinas sa Estados Unidos. Dahil kung titingnan nating mabuti mga kababayan, bibihira lang tayo magkakaroon ng ganyang klase ng ambassador na talagang tinatrabaho niya. Kahit nung panahon ni Duterte mga kababayan na siya ay diplomat, ay talagang nagtatrabaho na siya mga kababayan para sa Pilipinas. At nung naging ambassador na po siya, mas lalong tinarabaho niya para makuha yung relasyon na nakakamta natin ngayon sa bansang Amerika, sa bansang US, na kung saan kada may gagawing hakbang mga kababayan, etong China, nagdadalawang isip na po sila kaya puro pang-aasar na lang yung ginagawa nila. Kasi alam nila na kapag inano nila ang Pilipinas mga kababayan, may sasagot at may re-rest back na ibang bansa para ipagtanggol at suportahan ang bansang Pilipinas mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic po na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin. Dahil mga kababayan, isa si Babe Romualdez sa masasabi natin na bukod sa pinsan siya ni PBBM, siya po yung isa mga kababayan sa talagang nasa sa likod ni PBBM kaya nagiging matagumpay yung pagtatanggol natin at pagprotekta natin sa teritoryo po. Dahil isa po siya sa talagang nagpakahirap, ibinuhos lahat mga kababayan para mailapit ang Pilipinas muli dyan po sa US. Ano po, dahil nga nung panahon ni Duterte, inaway niya yung mga bansa mga kababayan na dapat ay kaalyado natin at lumipat itong si Duterte ng alyansa sa China na kahit kakampi natin ay binubuli tayo at pinag-iinteresan ang teritoryo po natin mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil sa topic na yan na pinag-usapan po natin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.